spiritual at literal na ating pag-uusapan. Kaya nga sa buhay po natin, no, sa passage po natin na napakinggan po natin na magkakaroon ka ng lakas, hindi ka mapapagod ka, tatakbo mo, kalalakad ko, hindi ka mahina. This verse speak to the renewed strength, ability to perceive that comes from trusting God. Another verse that used the image of eagle wings ay matatagpuan po natin sa Exodus chapter 19 verse 4. Ang sabi niya po rito, basahin niya po natin yung Exodus chapter 19 verse 4. Ang sabi niya rito, sige, basahin po natin yung verse 19 chapter 19 verse 4. Ang sinasabi niya po rito para bago po natin ang pagpatuloy. Sino po merong Bible? Kasi hindi ko po nailagay itong verse dito. Kunin ko nga Bible. Pero man, attend ko pero man na. Yung ano mo. Kunin ko lang Bible. Sabi nga si Exodus Ayan. 19, sabi niya rito, is 19 verse, sabi niya, verse 4. Kasi mali na maganda po sa MBB kasi 19 verse 4, ang sabi niya po rito, ang iyong nakikita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung papaano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin din. Kaya nga sabi niya rito, where God reminds the Israelites how to carry them out of Egypt in an eagle's wing, this verse emphasizes God's protection and deliverance. Sabi niya rito, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago na kanilang lakas, sila'y papailang sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo, hindi mapapagod, sila'y lalakat, hindi maghihina. Ang talatang ito ay nagsasalita sa panibagong lakas, kakayahan na magtiyaga na magmula sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po ito po yung sinabi niya po rito. Ang isang kung saan pinapaalala ng Diyos sa mga Israelite kung paano siya inilabas sa Egypto gamit ang pakpak ng mga agila. Binigyan din ang talatang ito ng protection at pagliligtas ng Diyos sa mga Israelite, hindi ba? Ilang taon sila na alipin ng mga Ehipto ang Israelites, hindi ba? So mahabang panahon po sila na siya naalipin. Kaya ginamit niya ginamit niya yung word na eagle o agila ay dinidiin dito yung talagang makita po natin na iniligtas siya ng Diyos ang mga Israelite para maalis sila doon sa lugar ng kanilang mga naranasan doon, kahigpagatian, pagod, persecute, yun po yung mga naranasan niya. Kaya kung makita po natin dito, napag-aralan po natin dito, yung sinabi ni Pastor Romy about do sa chapter pinag-aralan natin, sa Habakkuk chapter 3 verse 19, sa verse 9 sabi niya, ang Panginoon Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usat tiyak ng aking hakbang, inaalala niya ako sa mga kabundukan. Kaya kung makikita po natin dito, hindi ba sabi niya, ang Panginoon ang sa akin nagpapalakas. Hindi ba siya yung nagpapalakas sa atin na katulad ng agila na hindi tayo napapagod sa ating mga tungkulin, hindi tayo napapagod sa ating paghahayo ng kanyang salita. Dahil may pangako na sa mga mananampalataya, kung tayo'y manghihina, kung tayo'y dumadaan sa mga matinding pagsubok, ano sabi niya, ang lakas ng agila, yung strength na binibigay sa atin, hindi tayo pa mapapagod sa ating paglilingkod. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things to Christ. I can do all things to Christ who strengthen me. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin pag tayo ay napapagod. Kaya di ba sa ating paglalakad, di ba minsan napapagod po ba tayo? Lalo na yung pagtakbo, lahat ba tayo napapagod? Hindi po ba? Di ba sa ating paglalakad, sa paghahayo ng salita, hindi tayo mapagod eh. Hindi ba sa paglalakad po natin? Kaya nga sabi doon sa feet, sa paa, sabi niya sa 2 Samuel 22:34, tulad ng usa pa ako'y pinalatag sa mga bundok ni iningatan akong nililigtas. Kung makita po natin, yung ating paa, niniingatan ito ng ating Panginoon sa ating mga inaapakan. Katulad ng may mga putik, may mga baha, may mga bato-bato na ating nilalakaran. Pero tingnan po natin yung usa. Yung di ba, usang talagang kahit anong apakan niya, hindi siya nasasaktan. Kahit saan siya tumakbo, hindi siya nasasaktan. Bakit?
Yung paa natin parang paa ng usa na hindi nasasaktan, hindi ba sa ating paglalakad, hindi nawawala yung ating hindi tayo nasasaktan, natatalisod, anuman, dahil yung sinasabi niya po rito sa verse 34 ng ating Panginoon, sabi niya, pinatatatag sa mga bundok niya at ako'y inililigtas niya. Doon ganun din sinabi niya doon sa Psalms 18:34, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Tama po ba? Kaya Amen. yun po yung napakaganda ng ating pinag-aaral. Bago pa ako magbigay ng point, mag-intro muna po tayo. Kaya nga, di ba, sabi niya sa 119, verse 105, favorite po natin to. Your word is a lamp to my feet. Sabi niya, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ano ba sabi niya doon sa Proverbs 6:23? Pagkat ang utos ko ay ilaw, ang turo ko ay tanglaw. Di ba yung sinabi niya sa Proverbs 6:23? Pagkat ang utos ko ay ilaw, ang turo ko ay tanglaw. Kaya ngayon sa dadaraanan natin, liwanag na tumatanglaw. Hindi tayo dumadaan sa mga kadiliman. Ang liwanag ang nakikita natin. Why? Ano ba yung tinatahak natin? Ano landas ba yung ating daraanan? Hindi ba? Ang dinaraanan po natin ay kailangan natin na may liwanag ang ating paa. Siya po yung tanglaw po na nakikita po natin dito. Kung makikita po natin, pag paghahayo po tayo ng salita ng Panginoon, ano po ba yung ginagamit po natin? Gabi, hapon, hindi ba? Nandun yung kanyang liwanag, nandun yung kanyang pag-iingat sa ating mga paa, katulad ng mga usa. Kaya nga, sabi niya po rito, trusting in the Lord is the patient expectation that God will fulfill His promise in His word and strengthen them as to rise about life difficulties. Do you believe God? Naniniwala po tayo sa Diyos. Amen. God loves you and wants the best for you. Tama po ba? Amen. Kasi nung gusto ng Diyos, can you relax confident that His purpose are right? Are you convinced that the power to control of our life as well? Do your faith may be struggling or weak, accept His provision and care for you. Sabi niya dito sa galang pagtitiwala sa Panginoon na inaasahan ng tao na tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa salitang ito at palakasin tayo na tumataas sa yung bang sa habang tayo naghihirap, tumataas siya at malakas po tayo. Dahil ito yung sinabi niya sa ating buhay. Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Amen. At Amen. nais mong pinakamahusay para sa iyo, maaari ka bang magpahinga kung pirma na ang kanyang layunin ay tama? Na kung busy ka ba na ang kanyang provision at pag-aalaga sa iyo din? Yes, hindi ba? So wala tayong alinlangan pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Pero ang tao, huwag kang maniwala sa pangako niyan. Hindi ba? Nababaling ang pangako ng tao, nawawala po yan. Pero ang pangako ng Diyos na bibigyan ka niya ng lakas, bibigay sa iyo ang pangangailangan mo, maniwala ka dyan, ibibigay niya yan. Amen. Ang kailangan lang yung obedient pagsunod mo sa Kanya. Amen. Di ba? Ako hindi ko naniniwala sa tao, sa pangako ng tao. Never ako naniwala dyan. Makikita ko pa lang yan, parang si Thomas, di ba? To see is to believe. Pag nandyan na yan, dumating na yan, doon pala ako di ba? Pero ang Diyos, pag nangako yan, huwag ka na magkaroon ng doubt sa ating kaisipan. Amen. Na talagang ibibigay nyo. Pag wala ka pa masahe, God will provide. Amen. Kasi bakit? Sinusunod natin at alam ng Diyos yung ating tungkulin, alam ng Diyos yung ating ginagawa, alam ng Diyos sa ating ganampanin. Malayo man ang malapit yan, ipoprovide ng Panginoon yung ating pangangailangan. Ang lais ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. Amen. Di ba? Kaya huwag tayong magdadot sa kaya kukuha ng pamasahe. May gawaan kami sa Sabado. Baga sa ipiniprepare ng Diyos yan, pamasahe mo na yan. Minsan may ginagamit ang tao para makarating ka sa iyong pupuntahan. Tama po ba? Amen. Ako hindi po ako talaga worry dahil meron ako Jeremiah 33:3. Amen. Call unto me and I will answer thee. Hindi ba? Meron ako kasi mga bagay na hindi mo na nakikita. 2 Corinthians ay panandalian, pero yung mga bagay na hindi mo na nakita, panghabang buhay po yan. Kasi pangako niya yan eh. Kaya ako, ang testimony ko lang po dito, hindi po ako totally talaga na meron natatanggap na kinsenas, katapusan sa trabaho. Ang trabaho ko po, nangungontrata po ako. Napakahirap po na ngayon sa panahon, hindi ba? Na sa kanila ko ba umaasa,
umaasa ka lang doon sa Jeremiah 33:3. Umaasa ka lang ka sa Diyos na mabibigyan ka ng trabaho. Nung nagbigay ako sa Panginoon the time na yon, hindi ko alam na may gagawin pala ako na Lunes, Martes, Miyerkules. God will provide. Hindi ba, binigay mo kasi para sa Kanya eh. Kaya sinunod mo yan. Kaya, ang ating Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay dahil pangako niya yan. Di ba? Hindi ka manghihina kailanman. Sige, yan na Pag lang. ang pangako ng Diyos ay tinupad niya. Hindi, Kaya sabi niya, kompleto yan eh. God give us the ability to run when our sin is gone. He even give us the ability, the source against all, the gust of the wind, the circumstances of life that seem to make it impossible to keep moving forward. Kaya sabi niya, binigyan tayo ng Diyos na kakayahan tumakbo kapag wala na ang lahat ng aking lakas. Ano sabi niya? Bibigyan niya tayo ng kakayahan lumakas ulit laban sa lahat ng bukso ng hangin. Amen. Makikita niyo po ba, di ba? Ang katulad ng mga sisiw at itlog. Di ba sabi niya, nililiman niya ng ang mga sisiw nandun yung nililiman ng kanyang pakpak, hindi ba? Para hindi babasa, para hindi magkasakit, hindi ba? Anong panlilim niya? Yung pakpak. Yun ang inaano niya doon sa mga sisiw, di ba? Kaya ang nais ng Diyos sa atin, yun lang ang nais niya na maranasan din natin yung pangako ng Diyos sa buhay po natin. So ngayon, magkakaroon po tayo ng 1 point. Ang 1 point po natin dito, God cares and protection. Yun po sinabi niya sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang magdupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya kung makita po natin sa ating pananampalataya, dapat mag-focus po tayo, hindi tayo dapat magkaroon ng doubt. Kung makikita po natin ang sinabi niya rito, hahawakan ng Diyos ang iyong kamay. Pag ikaw ay nandun sa matinding paghinagpis, persecution, problema lang ang iyong ihaharap, hindi ka hayaan ng Panginoon na malulot ka doon. Hindi ba? Makita po natin ang isang illustration ko dito, si Peter, nang siya ilubakad sa tubig, hindi ba? Na siya ay bumaksak, nalunod siya, sabi niya, sagapin mo ako. Anong kamay? Sino kamay ang sumagip sa kanya? Yung kamay ng Diyos, hindi ba? Nang siya ay nalunod, sagipin mo ako, Panginoon. Sino humawak? Ang Diyos ang hawak sa kanyang kamay. Dahil bakit? Nalulod na siya. Malulunod na siya. Pero pag tayo nagkaroon ng mga problema sa pamilya, sa lupa, sa trabaho, sa ating mga anak, sasagapin ka ng Panginoon. Dahil pangako niya yan sa Acts, sa Isaiah. Sobrang pangako niya po yan. Kaya ang gandang pangako niya po ito na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Minsan natatakot tayo po ba? Minsan minaranasan po natin, di ba, parang gilad na tayo, pagod na tayo, sa dadalo ng gawain, pagod na ako, ang layo ng aking pinupuntahan. Di ba, minsan meron ganun tayo, minsan yung pamilya mo, punong-puno na ng problema, tapos inuuna pa yung gawain. Hindi ba, may mga ganun na kaisipan tayo, minsan nagkakaroon tayo ng doubt, Lord, pagod na ako. Anong ginagawa ng Matthew 11:28 verse 30? Na hindi ba, yung word na yon, bibigyan natin ng basahin natin yung word na 11 ng Matthew verse 28 hanggang 30. So yun ang magbibigay ng kalakasan natin na magko-comfort sa iyo ang Panginoon na. Kasi minsan kaisipan natin, nagkakaroon tayo ng ganun parang suko na ako sa mga tao. Ang titigas ng mga ulo, parang mga ganun ba? Para meron nakaka-experience ka ng ganun na Lord, hanggang kailan ko ba ito pagtsatsagaan? Hanggang kailan ko ba ito, Lord, nababantayan? Parang may mga word tayo, hanggang nabubuhay ka. Hindi ba? Parang, Lord, pagod na ako, ayoko na marinig yung mga bagay na talagang makaka-down sa akin, lalo yung pamilya ko, Panginoon. No? So, huwag tayo susuko sa mga ganong sitwasyon. Bakit? Sabi niya, huwag kang manglupaypay. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ay iyong Diyos. Papalakasin kita. Ano mga problema, hamon sa buhay mo, mga nangyayari sa iyo. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot, huwag kang malupaypay.
Yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, aalalayan kita. Ano sinasabi ng aking kamay? Yung aking kamay, aalalayan ka niya. Diba? Yan ang sinabi niya. Napakagandang verse ito na talagang kung makita po natin yung sinasabi na God cares and protection. Ganun din yung anak ng mga agila, iniingatan din nila yan. Tingnan mo kung ikaw ang agila, gaano ba siya kakapit humawak? Kaya niyang humawak ng mga hayop, kapit na kapit siya. Kaya bakit? Ang Panginoon Jesus ang kakapit at hahawak sa iyo. Hindi ka kayang hiuhulog ng Panginoon doon sa mga problema ang iyong pinagdaraanan. Dahil bakit? Ang agila ang nakakapit sa iyo. Di ba gaano ba kabigat ang mga kayang kunin ng paa ng agila? Naniniwala ba kayo na kaya niyang kunin ng hayop? Ang tao? Di ba? Yung bigat ng dala-dala ng kamay niya, ang higpit niyan na kanyang kinakapitan. Pero yun po ay nagiging symbolize ng kung paano ng ating problema ay kayang hawakan ng Panginoon. Kaya niyang tanggalin ang lahat sa iyo niya. Bakit? Sa kanya ka nakatuon Sa kanya ka nakatuon. Bakit? Kapit ka sa kanya. Ayaw kanyang malupaypay. Ayaw kanyang magkaroon ng matinding problema. Pero ito yung, bakit binibigyan tayo ng ganitong mga ganong sitwasyon? Bakit? Tinitigan niya yung pananampalataya niya. Katulad yung ginawa niya kay Job, hindi ba? Nakita mo ba sa buhay ni Job? Kung makikita po natin, talagang suko na tayo nun, hindi ba? Sa ganung buhay, pero yung pinanghawakan talaga, kinapitan pa rin siya ng Diyos. Sa kanyang mahigpit na paa, talagang nakita po natin na overcome na pagtagumpayan po ni Job yan. Even po sa buhay ni Pastor Romy, ganung sitwasyon, 3 years, 4 years, sa kanyang kalagayan ng kanyang asawa, hindi siya bumibitaway kasi nagtitiwala sa Diyos, hawakan siya ng Diyos. Hindi ba? Kahit ako, alam kung kakayanin ko yung ginagawa niya na yun. Ganun din po yung nangyari sa aking sister wife. 3 years na siya lang mag-isa at aking anak na tumulong doon sa kanyang nanay na na-stroke, pinapaliguan, nagpapalit ng pampers. So, ganun kahirap yun. Diba ganun kahirap yun? Pero talaga nung makita po natin yung kalagayan ng bawat isa na yun, hindi siya nanlupaypay. Kasi yung sinabi ko ng Panginoon, huwag kang manlupaypay. Huwag kang manghihina. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthen me. Siya ang magbibigay ng lakas, tibay ng paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos. Huwag kang bibigay. Natural, kasi we are living of the last days. Tama? Na bumuhay tayo sa huling panahon at mararanasan pa natin yung mga matinding pagsubok hamon sa atin. Matinding pagsubok yung ating dadalhin ngayon sa panahon ngayon. Before ako sa damam, pinaalala ko to sa mga lingkod ng Diyos, mas matindi pa ang pagdadaanan nyo sa panahon ngayon. Bakit? Ano ba ang nagiging problema? Minsan, ang asawa mo, minsan, ang anak mo, minsan, ang mahal mo sa buhay, ito nagiging burden na po natin. Bakit hindi natin sila ngayon nakakasama? Yung ating anak, ang ating mahal sa buhay, hindi ba? So, dapat supposed to be, kailangan makasama natin yung anak natin sa paglilingkod. Hindi pwedeng matulog lang yan. Hindi mo natin sasabihin, Lord, yung oras ko, di ba? I-mindset mo yan, sa araw ng Sabado may gawain ako. Sa araw ng Linggo may gawain ako. So yun ang layunin natin. Huwag mong kakaligtaan ang mga tungkuling gawain. Tayo nandito, nasa yung ating anak. Nasa yung ating anak. Ang tanong ko, nakakasama ba natin? Ano ginagawa po natin? Ipinag-pray po natin sila na makasama din natin sila at mabigyan din ng oras panahon ang paglilingkod sa Panginoon. O tayo nagpupuri, paano naman yung ating anak? Diba? Yun ang naging burden po natin. Nasaan ang ating mga anak? Gusto natin, sabi niya sa Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Gusto natin sila makapiling, gusto natin makasama. Hindi ba? Yun ang kailangan natin bantayan ngayon at ipanalangin. Mabait ang Diyos. Lahat ng mga panalangin, tutugon ito na ayon sa kanyang kalooban. Bakit? Inuuna natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Malapit na, kasi inalo ko talaga yung oras.
Pangalawa, God has taught us to live well. Sabi niya, tinuturuan tayo ng Diyos para mamuhay na may katapatan. Ang sabi niya sa Deuteronomy 32 verse 11, binabantayan niya sila gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay. Habang tinuturuan niya ito, lumilipat, ibubukal niya ang kanyang pakpak para saluhin at buhatin siya. Wow, di ba? So ang ganda po nito, binabantayan sila kaya gaya ng pagbabantay ng agila. Kaya nga sinasabi niya dun sa awit 17:8, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mo iniingatan sa lilim ng iyong pakpak. Hindi ba? So maganda po talaga tinuturuan tayo ng Diyos para mamuhay na may katapatan sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa Proverbs, train your child, turuan ang ating mga anak, sumunod ang ating mga anak. Hindi ba yan sinasabi niya? Para, para mamuhay na may katapatan. Itinuturo sa atin ng Diyos sa Deuteronomy. So, paano pa natin magagawa ito? Ano yung application na nakikita po natin dito? Di ba? Kaya napakaganda po ng salita ng Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Ang sabi niya po rito, di ba sabi niya po rito, sabi niya, ngunit ang maghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Ito application na po ito. So, ang talatang ito napapakita ng kahalaga ng paghihintay sa Diyos. Inumukhahan nito ang tunay na lakas at pagpapanibago at nagmumula sa isang lugar na pagtitiwala pag-asa sa panahon at kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, sila'y pataas na may pakpak tulad ng mga agila. Inahambing ito na makapangyarihan na ang panibagong lakas, marilag na paglipad ng mga agila at ang mga agila ay kilala sa kanilang kakayahang tumaas na kumakatawan sa kalayaan, pananaw at pagtagumpay ng mga humahadlang sa kanila. Pangatlo, sila'y tatakbo hindi mapapagod, sila'y lalakat hindi manghihina. Pinapatibay nito na manatiling lakas at pagtitiis, nahulugan ito na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi lamang makakahanap ng paunang lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon, kung pati rin ang tibay upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay na hindi sumusuko sa paghahapo o panghihina ng loob. Last, sabi niya rito, ang Isaiah 40:31 ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at pampatibay loob na nagpapaalala sa atin na ang lakas ng Diyos ay magagamit sa mga nagtitiwala sa Kanya. Nagbibigay daan sa kanila, makayanan ang kanilang mga kalagayan at magtiyaga sa kanilang pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoon Jesus, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng lakas sa aming buhay. At hindi kami mapapagod sa paglilingkod, hindi kami mapapagod sa paghahayag ng iyong mga salita dahil ang pangako mo, Panginoon, kung kami nanghihina, ibabalik mo yung lakas na nagmumula sa amin, Panginoon. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo sa umagang ito, sa iyong mga salita. Panginoon, nawa magrema sa mga puso namin ito at maniwala kami sa pangako mo. Kung kami nanghihina, palalakasin mo kami, Panginoon. Kung kami ngayon, Lord, na sa buhay ng bawat isa sa amin, na may mga karamdaman sa panahon ngayon, mataas ang blood sugar, mataas ang blood pressure, ano mas sakit na meron kami, Lord, dinadalangin ko po sa umagang ito, Panginoon. Itaas po natin yung may mga karamdaman. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang buhay ng mga kapatid po namin. Alam mo, Panginoon, ang kanilang sitwasyon. Alam mo, Lord, ang kanilang kalagayan sa mga sa oras na ito, Lord God. Alam mo ang laman ng aming puso. Alam mo ang laman ng aming isipan. Ang nais mo, Panginoon, na kami makalapit sa iyong banal na trono at humingi kami na habag at awa mo, Panginoon. At dinideclare namin, Panginoon, ang 1 Peter chapter 2 verse 24, dahil sa iyong mga sugat, akin po namin ang kagalingan sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan na patuloy, Lord, na binibigay mo sa amin, Panginoon, upang ang aming katawan na ito ay di makapag-penetrate ang kaaway dahil ang aming katawan ay yung templo, ay yung banal na espiritu ang nananahan sa amin, Panginoon. Salamat sa kagalingan
kalakasan na patuloy na ibinibigay mo, Lord. Ang dalangin din po namin, Lord, sa aming mga anak, asawa, kamag-anak, O Lord, ay makasama din po namin sila sa mga gawain na katulad na ito, Panginoon. Batik mo, Panginoon, at alam mo, Panginoon, ang aming hinihingi. Sabi mo pa nga, hindi pa namin binabanggit ay ipinapagkaloob mo na, Panginoon. Nawa sa susunod, Lord God, na aming paglilingkod o worship sa iyo every Saturday ay madagdagan kami at makasama din po namin yung aming mga pamilya, O Lord God. Hindi namin tinitignan yung puyat, pagod, subalit, Lord. Ang tinignan po namin na makasama din namin yung ang aming anak sa paglilingkod sa iyo. Anong saysay namin, Panginoon, kung wala yung aming pamilya na hindi namin nakakasama? Sabi mo sa Acts 16:31, sumampalataya kami pati ang aming sambayan ay maliligtas, Panginoon. Sa anong paraan, Lord God,